So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Okay? So ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog ng sobrang aga. Okay? So mas maganda, mas clear ang utak kasi wala pa tayo masyadong iniisip sa maghapon. Okay? So kahapon hindi tayo nakapag-vlog kasi ang dami kong ginawa. Okay? So ang daming katanungan pero wala akong magawa eh. Hindi po pwedeng hindi i-edit. Pero ngayon mga kamanok, try natin na umpisahan ulit, isa-isahin at maibigay yung mga eksakto na kasagutan na kinakailangan po ninyo. Okay, so lagi ko hinihiling mga kamanok, mabilisan lang. Huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at saka mag-comment na rin sa baba kung may katanungan din po kayo pagdating sa pagmamanok. Simulan na po natin itong mga kamanok kasi medyo marami-rami ulit yung inyong katanungan. Okay, so yung ating sasagutin ngayon, ito po yung mga katanungan nyo kahapon at nung isang araw. Okay, so ang unang katanungan po mga kamanok ay galing kay John Patrick Bayola. Ayan, so John Patrick, ito yung katanungan mo. Idol, ano ang magandang ipainom sa sipon at halak kapag di po kinaya ng Amtil 500? Okay, so kaya lang naman po ito ay hindi po natin nakikita ng progress. Kasi maganda na po yung Amtil eh. Maganda pong antibiotic yan. So ang gawin niyo po, pagka sipon at halak, idiklag niyo po muna. I-rub niyo po yung alangala. Then inyo pong i-press itong pinakapisngi. Habang nirarab, press nyo po yung ganitong pisngi para po yung sipon madiklag. Okay? So mahalaga po yung diklaging kasi pag hindi nyo po yung diniklag at binigyan nyo lang po siya ng Amtil, so sisimulan muna niyang tunawin yung sipon bago niya alisin yung mismong infection. So ngayon, tunaw na yung Amtil, hindi pa tapos tunawin yung sipon. Okay? Ibig sabihin, hindi pa niya maalis lahat ng infection sa katawan, wala na yung antibiotic. Tapos isang beses, dalawang beses lang kayo magbibigay. Hindi talaga kakayanin yan. Hindi talaga gagaling yan. Ang gawin nyo, i-rub nyo muna yung alangala, then i-press nyo yung may ilong, yung pisngi, para lumabas yung sipon. Para sa ganun, kung magbibigay kayo ng antibiotic, mas mabilis po ang paggaling. Okay, at dapat, ito mga kamanok, ang daming nagkakamali sa pagbibigay ng antibiotic, lalo na kung tabletas. Kailangan 3 days to 5 days ang bigayan. Hindi po pwedeng isang araw lang o dalawang araw lang. Okay, tapos pag hindi nakuha yung sipon or hindi naalis, titigilan nyo na po yan. So saka lang tayo magbibigay ng ibang antibiotic kapag okay, nakalimang araw na or nakaisang linggo nang nagbibigay tayo. Okay? Kasi kailangan talaga dire-diretso para yung pagbaba ng infection, dire-diretso din hanggang sa mawala. Yun po ang susi dyan. Hindi po pwedeng isang beses, dalawang beses lang kayo magbibigay ng Amtil, tapos pag hindi nawala, okay, sasabihin nyo hindi na effective. Mas makakatulong din yung pagdidiklag. Sa halak naman, meron po yung trachea dito, yung po yung tumutunog, yung po yung may malagkit na laway. Okay, so yun po dapat ang inyong inaalis. Yun po ay inailalabas naman po. Okay, pwede pong ilabas yung pinaka-trachea sa labas, then kumuha po kayo ng Bactidol at saka cotton buds, linisin nyo po yung pinakabutas. Yun po yung merong malagkit na laway na hindi po makuha, okay, o hindi mailabas ng manok. Kaya kailangan na po talaga ng breeder o nung talagang mag-aalis at tayo nga po yan. Okay, so maliwanag tayo ha. So ang pagbibigay ng Amtil is 3 to 5 days hanggang 7 days. Then kung hindi makuha, saka tayo magpapalit ng antibiotic. Okay? O kaya naman po, pwedeng injectable na po ang ating ibibigay dito. Okay? So maliwanag tayo dyan ha. So next, mga kamanok. Ito naman galing kay Tirso Sahagun. Okay? So sabi niya ang tanong, Idol, ano po ang magandang pampurga sa manok at saka shampoo na pampaligo? Okay? So sa ngayon, ang nakikita kong maganda is itong si Vermexfor. Okay? Maayos din po ito. Kasi nakitaan ko talaga yung aking mga alaga right after na mapurga ko po sila, after 2 weeks or 3 weeks, gumaganda talaga yung katawan. Ibig sabihin, na ilalabas po talaga niya ng maayos yung maraming uri ng worms o bulate sa loob ng sistema ng manok. Subukan niyo po itong si Vermexfor, okay, ni LDI. Maganda rin po ito. Actually, lahat naman po eh. Lahat naman po ng pamurga, okay. Lahat naman po ng dewormer, okay. Pero sa ngayon, ang nasubukan ko itong si Vermexfor, okay na okay po ito. And ito po ang susi dyan. Kung gusto niyo po na masaid po lahat ng bulate sa katawan ng inyong mga alaga, kailangan ang inyo pong pamurgang ibibigay dapat iba-iba. Hindi po pare-pareho. Hindi po pwedeng, ito, si Vermex. Sabi ko nga sa inyo, si Vermex, maayos. Ito ulit sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan, ganun ulit. Sa susunod na buwan, ganun ulit. Hindi po pwede.
Kailangan ngayong buwan, halimbawa, Vermex 4. Next month, po pwedeng Astig naman. Next month, po pwedeng Wormal naman. Or next month, pwedeng Hammer naman. Tatanong nyo, kamanok, bakit iba-iba? Bakit hindi po pwedeng isang pamurga na lang? Kasi sabi mo, maayos tong isa. Bakit hindi na lang yan hanggang dulo? Mga kamanok, nagkakaroon din po kasi ng immunity. Okay? Yung mga bulate. Halimbawa, itong si Vermex 4, ginamit mo ngayon, ibinigay mo ngayon, okay, naalis yung iba. Siyempre, may matitira at matitirang uri ng bulate sa loob, which is yun ang hindi po talaga kayang ilabas gamit si Vermex 4. Yun naman po ang gagawin nung sunod na ibang pamurga. Kung hindi po nakaya nitong si Vermex 4, iba naman pong dewormer ang gagawa nun. Kasi merong dewormer na hindi kaya itong halimbawa, si ringworm, hindi kaya ni Vermex. Possible kaya ito ni Hammer. Possible kaya ito ni Astig. That's why, iniiba-iba natin. Para sa ganon, ma-zero natin o mas mapababa pa ang population ng mga parasite sa loob. Kaya iba-iba. Okay? So alam niyo yun, immunity. Kung halimbawa pare-parehas nga, yung hindi niya kinaya nung una, possible sa susunod, hindi pa rin niya kaya. Kaya iba-ibang pamurga para po talagang ma-feel po natin talaga yung pasok ng nutrients mula dun sa pagkain. Yun po ang kahalagahan na dapat iba-iba po yung pamurga na ating gagamitin sa bawat beses na tayo magpupurga. Kung monthly or every 3 weeks, dapat iba-iba, rotation. Okay? So next, yung shampoo naman, ako mga kamanok dito, ang shampoo kahit naman lahat naman yan maayos. Nagkakaigi nga dyan na shampoo talaga na ginagamit natin tsaka sabong panlaba Okay na po yun. Okay? So next, question po tayo. Ito naman galing kay Jorhani Daniel. Okay? So, ang katanungan niya is, pwede po bang araw-arawing ihalo ang molasses sa patuka ng manok? Okay? So, sa paghahalo po natin ng molasses, hinay-hinay lang po. Okay? So, ito po kasi ay sikat liglig sa sugar Glucose po ito pag ipinasok sa katawan ng manok. Tataba po, posible tataba po ang inyong mga alaga. Oo, lalaki yung katawan kaso bibigat yan Glucose yan Energy yan pag inilagay sa katawan. Para yung para yung kanin, matamis na kanin pagka sinubo mo, maaaring mag-stored kung hindi magagamit ng katawan. Kung halimbawa nasa cages lang yung mga alaga at lagi nyo haluan ng molasses, unang-una, tingnan po ninyo, masyado yung malagkit, masyado yung malapot, ang mga manok ninyo maluluugan o mabubulunan. Bakit? Kasi nga, maganit kakapit yan sa sa ngala-ngala, dito sa kanyang esophagus, kakapit yan. Kaya ang advice ko po sa inyo, kung molasses po ang inyong gagamitin, i-ferment nyo muna yan. Kumuha kayo ng mga talbos-talbos dyan ng dahon ng kung ano man, malunggay, kangkong, damo, mga damo, talbos ng damo sa umaga. Mas maganda kung may hamog para talagang maayos. Para talagang makuha yung sustansya nung plants. Ang tawag po natin dyan is fermented plant juice. Yung po ay maganda kapag halimbawang lumipas po ang isang linggo. Okay? Tapos naibabad nyo po gamit itong molasses. Yung po kasi ay mabubulok matutunaw. Halimbawa, ito yung mga kinuha nyong dahon, talbos ng kangkong, talbos ng malunggay, talbos ng kung ano man. Okay? So tapos inyo pong ilalagay sa lalagyan, inyo pong hahaluan ng molasses. After 1 week, takluban nyo po yan. Then after 1 week, makikita nyo po yung mga damo-damo na yan, matutunaw po yan. Then makikita nyo parang mga bulok na po siya doon. Then yung sabaw po nun, yun po ang inyong ihahalo sa tubig. So yan po ay medyo malagkit-lagkit pa rin, pero yun po ang inyong ihahalo sa tubig. Isang kutsara lang. Pwede yan sa sisiw, pwede sa tandang at napakaganda po niyan. Pasok na pasok agad sa sistema ng manok. Makikita nyo kaagad ang pulang mukha, magandang pangangatawan, maganang kumain, at magandang absorption. Yun po ang maganda dyan. Huwag niyong rektang ihalo sa patukang molasses. Malapot yan, magmumual yan, glucose yan, tataba yan. Okay, bibigat yan. So maliwanag tayo dito So next question po tayo. Ito naman po galing kay Rafi Boy Minoro. Okay, so idol, may pulit po ako na first time pa lang siyang nangingitlog. Tapos biglang hindi kumain sa umaga, wala naman siyang halak o sipon. At halos mahigit 1 linggo nang hindi kumakain ng maayos. Ano po ang pwede kong gawin? Sana masagot at salamat po. So kapag ganito, wala siyang sipon, wala siyang halak, kung ano mang sakit wala, tingnan mo yung ipot. Kung ang ipot niya, kulay puti, tapos nanghihina siya,
possible intestinal problem. Nasa bituka po yung problema. Kalimitan ganito eh. It's either puti ang ipot or green. Tapos kung nanghihina, dapat magbigay po kayo ng NF1. Okay, NF1 po ang inyong ibigay. Then bigyan niyo po ito ng Spectromax. Kalimitan, mainit ang katawan, lagnat yung manok, o kaya malaria, nangungulot ang balahibo, hindi talaga kakain yan ng maayos. So magbigay ka na dyan ng Spectromax L para bumaba ang lagnat, para bumaba ang, alam mo yun, ang sakit kasi mainit ang katawan ng manok. Lagnat po yan, trangkaso, kailangan nabigyan ka agad ng solusyon na antibiotic. Then, bigyan niyo po ng NF1 kasi intestinal po ito. Okay? So, mga kamanok, sana kahit pa paano makatulong. Sa mga gusto pa rin pong magtanong tungkol sa kanilang mga alagang mga manok, feel free lang po, ilagay niyo lang po sa ibaba ang inyong mga katanungan at ako po ang bahalang sumagot niyan sa abot ng aking makakaya. For more videos and advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. Yung ibang hindi ko nasagot, okay, isisingit po natin sa susunod na video po natin gagawin. Okay, so sa mga magtatanong, feel free po, lagay niyo lang po sa comment section. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.